si Satanas, no, ginagamit din niya mismo yung mga musika to preach, no, sa mga tao. Itong mga musika nito ay isa rin itong mga salita, no, ng mga preach din ito sa mga makamundong bagay, no. Ginagamit ito ni Satanas pag abot sa mga tao, like movies and soap operas in music. Hindi ba ito maintindihan na tao? Ang sinabi kasi natin dito ni Apostol John, no, na yung mundo, mamahalin ka. Pag ang mundo magmamahal sa iyo, lahat ng ibibigay ng mundo sa iyo, pasasayahin yung katawan mo, nagiging worldly, nagiging makamundo ka na. Kung ang pagmamahal mo sa mundo ay tagus puso o mula sa puso or nakapokus yung pagmamahal mo sa mundong ito, malayo ka sa Panginoong Jesucristo. If you love the world, no, kung mamahalin mo yung mundong ito, hindi mo mamamahal yung Panginoong Jesucristo. Itong musika nito ay isa rin itong preaching, isa nitong pag-preach, isa nitong preach, pag-abot sa mga tao. Madalas itong halos lahat ng mga tao ginagawa ito. Nakikinig ng mga kamundong bagay, mga drugs, mga kabastusan, lahat ng mga kasamaan. Bakit inaalaw natin ito sa atin, no, na makinig? Yung nakikinig tayo ng mga love song, hindi nyo ba alam ang love song yan is lust yan? Lust. Lahat ng mga bagay, no, sa mga ganito, pinapakinggan natin, bakit inaalaw natin ito sa buhay natin? Lagi nating babantayan to guard ourselves, no, against the weapon or against sa mga pag-atake ni Satanas sa atin. Put the whole armor of God according to Apostle Paul sa sulat sa Episo. So kung hindi natin babantayan ang sarili natin pagdating ng ating Panginoong Kristo, we are, kumbaga, marumi na tayo pagharap natin sa Kanya. Kasi inaalaw natin yung mundo sa sarili natin na makapasok or magkontrol or papasok sa buhay natin. Sa oras kasi na binibigyan natin ito ng halaga o pinapakinggan natin o binibigyan ng halaga itong mga bagay na ito, ang Panginoon ay unti-unting mawawala sa ating puso. Yan ang mangyayari sa atin dito sa mundo. Kaya nga sabi dito, love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. Siya lamang at wala ng iba pa. Siya lamang at wala ng iba pa. Do not participate, no, sa mga bagay sa mga mundong ito, listening music. Kahit itong movies, soap opera, movies, kissing scene. Ano yan? Is karumihan yan, no, sa adultery, sexual immorality, patayan, chismisan, awayan. Ito yung mga bagay na pinaka-hit ng Panginoon pero ginagawa ng mga tao. Ang problema nito is tinatangkilik din ng mga tao. Madali pasukin ang kamatayan kaysa mismo makapasok sa kaharian ng langit. Sabi nga, ika nga nito ng ating Panginoon sa Kristo, no, dadaan tayo doon sa maliit lamang, no, na daan. Kasi doon sa malaki at malapad na daan, maraming tao na tumatahak. Pero doon sa maliit na daan na patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, kunti lamang ang nakakapasok. Kasi nga, no, marami ang nakikinig sa salita ng Panginoon, marami ang nakipreach, marami ang nakikinig, pero iilan lamang ang taong pinili. Ika nga sasabi ng ating Panginoon sa Kristo, many are called but few are chosen. Lahat tayo or marami tayo nakakarinig sa salita ng Panginoon na tinatawag ng ating Panginoon para babalik sa Kanya, pero hindi tayo lahat ay mapipili para makapasok sa kaharian ng langit. Kaya gaya din doon sa karniro at saka kambing na isiniparate ng ating Panginoon. Dito yung mga karniro sa kanan at sa kaliwa naman yung mga kambing. Yung mga tao na hindi gumagawa sa kalooban ng Panginoon tinatapon doon sa impyerno kung saan hinihanda ng Panginoon kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ito yung mga tao na sa kanan niyo, yung mga karniro, ito yung mga tao, no, na inherit, no, na makapagmana sa kaharian ng langit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sila yung makapagmana. Ito yung mangyayari sa atin kung binibigyan natin ng halaga itong mundong ito. Maraming tao, no, na tumatangkilik dito. Maraming mga vlogger na gumagawa ng mga content to entertain others, to entertain people, to entertain, no, para ang Panginoon mawala sa puso. Kasi isa lamang ang goal ni Satanas, alisin ang Panginoong Jesucristo sa puso ng tao at ipapalit ang mga kamundong bagay at ipapalit ang mga puso ng tao mismo to please people. At ipapalit sa Satanas at papalit ang makamundong bagay na hindi ang Panginoon. Ito yung pinaka-goal niya. Minsan ginagamit din ni Satanas yung good moral. Pero without Christ,
Ang good moral kasi nagtuturo ng magandang asal, pero kung nagtuturo ka ng magandang asal, kung ang Panginoon naman ay hindi, wala sa puso mo, hindi tinuturo o hindi tinatanim sa puso ng tao o hindi tinuturo ng tao ang Panginoong Kristo, good moral lang yung magandang asal, wala pa rin kwenta yan. Yan pa rin ay magiging ginagamit, magiging kasangkapan ni Satanas para tayo ay linlangin, para ang tao ay linlangin. So, mag-ingat po tayo. Kasi dito sa mundong ito, minsan lang tayo mabuhay. Ito lagi nyo tataan, minsan lang tayo magbuhay. Huwag nyong hayaan na kontrolin kayo ni Satanas. Huwag nyong hayaan na magpapadala si Satanas huwag nyong hayaan na magpadala si Satanas na propeta sa inyo to preach you the world of things. The things of the world, sa mga bagay sa mundong ito, para lamang iinit or aalab yung desire mo sa isang bagay na yan. Pag aalab yung desire mo sa isang bagay na yan, ang Panginoong Jesucristo, yan malayo na sa iyo. At hindi yan mangyayari noon na makapaglingkod ka sa dalawang Diyos. Hindi mangyayari yan. Kaya kailangan maghahari ang ating Panginoong Jesucristo sa puso natin at hindi yung mga bagay sa mundong ito. Kasi the only goal ni Satanas to destroy people sa pamamagitan ng tanggalin yung Panginoong Jesucristo, tanggalin yung Panginoong Jesucristo sa puso natin at ipapalit ang mga bagay sa mundong ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat. In the bless everyone. Amen.